Hi guys, welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach, AJ Panos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button, the notification para like kang updated sa mga future videos natin. For today's video, ang ating pag-uusapan is a warning to all parents. Meron po akong papanood sa inyo na video at sensitive din po itong ganitong klaseng video. Kaya ang gusto ko po, panoorin niyo po ng maayos at mag-observe po kayo sa senaryo. Kung ready ka na, samahan niyo po ako. Tara! Hanggang namatay na siya. Ano ba nangyari? Naisan na ako! Naisan na ako! Naisan na ako! Sayaw! Yung napanood po nating video ay isang bata na nanonood po siya ng isang teleserye na violent. At dun sa video na yon may mas maliit na bata pa po na nanonood din ng same na palabas. Pero ang main topic natin dito is yung batang humahagulgol dahil dun sa kanyang napapanood. Alam niyo po ba na dapat ang mga bata hindi ho nanonood ng mga ganitong klaseng palabas? Kaya nga po, sa bawat panonoorin natin, nilalagay po kung anong rating ng palabas na yan. Ang nakalagay po dyan is rated SPG. Meaning, kailangan ng mas paggabay ng magulang para sa mga manonood. Meron kayong mga anak na ganyan at pinapanood niyo po sila ng ganyan, kawawa naman po sila. At their early age, magkakaroon po sila ng trauma. Pinapanood nila na hindi pa dapat nila napapanood. Dahil ang mga bata po, medyo sensitive pa po sila. Dahil hindi pa po nila naunawaan kung ano yung katotohanan at drama lang. Sa kanilang murang pag-iisip, akala po nila totoo yung mga napapanood nila. At based po sa aking analysis, yung bata po hindi po hahagulgol ng ganon kung hindi niya po yan nasusubaybayan. Meaning, may kapabayaan po ang mga magulang sa pagkakataong ito. Isipin nyo na lang po, subukan nyo po yung anak ninyo, papanoorin nyo po ng horror. Ano kaya sa tingin ninyo yung mangyayari sa bata? Maaari yung bata bangungutin o kaya yung bata magkaroon po ng nightmares dahil sa kanilang pinapanood. Same goes dito po sa bata na napanood natin sa video. So, yung bata nga nagsabi mismo na high blood na ako. Ang bata hindi pa niya alam dapat yung high blood. Pero how come na alam niya na yung word na high blood? Dahil sa mga pinapanood ng mga magulang. Unang-una po sa lahat, kasalanan po ng mga magulang to na pinabayaan nila yung anak nila na manood po ng kanilang panonoorin. Ako po, request ko po sa mga magulang, kung kayo po manonood ng ganito, huwag nyo na pong papanood sa mga bata. Kasi hindi pa po nila kaya yung mga ganyang eksena. Lalo na po yung mga patayan, barilan, yung mga dugo, mga bayolente at mga nakakatakot. Magiging trauma po yan ng malaki sa mga bata. At ang kinakatakot natin, baka maging phobia po yan nila. Ito pong mga ganitong palabas ay nagkakos po ng panic,
ng fear at depression sa ating mga anak. Hindi po ba natin naisip na yung palabas na to makakadisgrasya sa kanyang emotions? Trauma po yan. Kaya kung kayo po ay matinong magulang, huwag niyo pong hahayaan na magaya ang inyong anak sa napanood ninyong video. Kasi totoo lang po, kawawang-kawawa ang mga bata pagka ganyan. Ang mga magulang na pinababayaan po silang manood ng ganitong palabas. Ngayon, paano naman natin maiiwasan na ang mga bata magkaroon ng ganitong bad experience? May 3 bagay po akong ibibigay sa inyo upang makaiwas sa mga ganitong pangyayari. Number 1 is parent check. Lahat ng gagawin ng mga anak, dapat minomonitor po yan ng magulang. Mula sa pagkain, sa inumin, sa kinikilos, sa ginagawa, mga nilalaro, dapat lahat po yan minomonitor, kahit po yung panonood. Dahil ang mga bata po, kung ano yung napapanood nila, yun po yung na-acquire nila at ina-accept nila as tama. So, sa pagkain, kung ano yung mga pinifeed natin sa kanila, dapat tama rin po yung binibigay natin. Diba, pag may mga anak nga tayo at nagsusubo sa kanila ng pagkain, ano ginagawa natin? Hinihimay natin yung kanin at yung ulam para sigurado natin na walang tinik o walang buto na makakain yung ating mga anak. Dapat ganun tayo ka-detailed pagdating sa ating mga anak. Ganun din po sa mga nilalaro nila. Kasi yung mga games na po ng mga bata ngayon is online. Baka hindi natin na-monitor na may mga strangers na pala na nagsasayko sa ating mga anak. So, dapat nakamonitor din tayo. Lalong-lalo na po yan yung pinalabas natin. Tama pa po yung mga guardians or parents dun sa bahay. How come na hinayaan nila na magwala or bago nila patahanin yung bata? Talagang malaking trauma po yan para sa kanila. So, yung pag-parents check sa mga ginagawa ng mga anak is a responsible po ng isang mabuting magulang. Number 2, talk to your children and explain. Kaya may mga bagay kasi na pinaniniwalaan ng mga bata na nakikita lang po sa adult or sa mga palabas. Para po maiwasan ninyo na magkaroon ng conflict ang inyong mga anak, dapat lagi niyo po yung sinusubaybayan at kung may mga bagay man po na hindi dapat pang maunawaan ng mga bata, dapat ine-explain po ninyo ito sa kanila. Kasi sa murang edad nila, kung ano yung nakikita at napapanood nila ay ginagawa nilang reality. Kung tayo ay mabuting mga magulang, siyempre gusto natin maganda para sa kanila. Pero kung nakikita sa atin is yung mga maling gawa, katulad ng paninigarilyo, pag-iinom at pagsusugal, hindi nyo po pwedeng sabihin sa mga bata na huwag nyong gagawin yan. Kung nakikita po sa atin na tayo mismo yung gumagawa ng mali. So, kailangan maging role model po tayo sa ating mga anak at ipaliliwanag po natin yung mga bagay-bagay upang maintindihan po nila yung tama. Number 3, putting yourself in their shoes. Walang ibang bagay na mas makakaunawa kung ilalagay mo yung sarili mo sa kanilang sitwasyon. Ikaw man yung maging bata, ano yung mararamdaman mo pag ikaw yung nanonood ng ganitong palabas? Kung responsableng magulang tayo, naisip mo na in advance, ano yung pwedeng patunguhan nung gagawin nating mga decisions? Katulad niyan, simple lang po yan, yung panonood ng palabas. Supposedly, dapat hindi ho sila nanonood ng ganyan. Sa totoo lang po kung bakit ko po ito ginawa ng video, importante po na may mga tao po magkaroon ng awareness tungkol sa mga ganitong bagay. Na sana po hindi na po maulit ito sa inyong mga anak. So yung lesson po na nakuha natin dito, i-apply po natin and maging aral na sa atin yung sinapit ng bata dito sa video. Ako po as coach, nalungkot po talaga ako dun sa napanood kong video. Bilang adult, kahit hindi ko po anak yung napanood ko sa video, nasasaktan po ako sa kapabayaan po ng mga magulang. And I hope itong ginawa nating video review ay maging way po ito upang hindi na po maulit yung mga ganong pangyayari. And I hope meron po kayo natutunan sa ating video today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe yung ating video upang marami pa pong makaalam at marami pa pong makatuklas ng mga contents na ginagawa po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on our next video. To God be the glory. Bye-bye.